Kwento, karanasan, Magandang gabi sa iyo, Sir Joko. Isa ako sa mga nagagandahan sa mga kwentong ina-upload mo sa channel mo. Mahilig kasi ako sa mga horror stories. Mahilig din ako manood ng mga pelikula na talaga namang nakakatakot. Pero sa totoo lang, ay duwag ako, Sir Joko. Tawagin mo na lang akong Rose, isang bagong guro. At sisimulan ko ang kwento nung ako ay naging substitute teacher sa isang paaralan sa Bicol. Mag-aalas 6 na noon nang makalabas ako sa classroom kung saan ako nagtuturo dahil tinapos ko pa yung lesson plan ko. Kati sa ilong. Mag-aalas 6 na noon nang makalabas ako. Mag-aalas 6 na noon nang makalabas ako ng classroom kung saan ako nagtuturo dahil tinapos ko pa yung lesson plan ko at iba pang trabaho bilang isang guro. Unang trabaho ko yon kung kaya naman ay pinagsusumikapan ko at talagang pinagbubutihan ko yon. Palabas na ako noon at hindi ako nagtataka na kakaunti na lang ang mga taong nakikita ko. Halos kasi lahat ng estudyante at guro ay umuuwi agad at hindi na ito nagpapaabot pa ng sobrang dilim dahil nga medyo liblib ang lokasyon ng eskwelahan na yon. May mga kwento-kwento na meron daw multo at nagpapakita sa eskwelahan na yon at hindi raw ito nangingiming magparamdam at magpakita sa mga mag-aaral at guro doon. Marami nang nagpatunay, ngunit sa loob ng 2 linggo ko na pagtuturo doon, bilang isang substitute teacher, ay wala pa naman akong nakikita o nararamdaman. Palabas na ako noon at dumaan muna ako sa faculty office para ipasa ang lesson plan na ginawa ko bago umuwi. Pagpasok ko sa office, ay wala ng tao. Dahil hanggang alas 5 lamang ang trabaho ng mga staff doon. Kaya ang ginawa ko na lamang, Sir Joko, ay nilagay ko na lamang sa lamesa ng principal yung lesson plan ko. Matapos kong ilagay ang lesson plan ay agad naman akong lumabas nang may marinig akong may bumagsak na mga gamit. Paglingon ko ay nasa lapag na yung lesson plan ko na ipinatong ko sa table ng principal namin. Sa pagkakatanda ko, Sir Joko, ay sa gitna ko ito inilapag kung kaya paano itong mahuhulog. Wala namang hangin at kung meron man ay hindi yun sapat para liparin. Kaya ang ginawa ko ay agad kong pinulot ito at iniligay kong muli sa lamesa. Naglalakad na ako sa pasilyo noon nang may napansin akong isang estudyanteng lalaki na nasa loob pa ng library. Nakaupo lamang ito at may hawak-hawak na libro. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na napakasipag naman ng batang yon. Dahil kahit gabi na ay nasa library pa rin. Bihira na kasi akong makakita ng estudyante na tumatambay sa library para mag-aral, Sir Joko. Karamihan kasi ay puro internet na lamang ang ginagawa o laro sa cellphone. Nung napatingin ako sa orasan ko, ay nakita ko na pasado alas 6 na pala. Kung kaya tinawag ko yung estudyanteng yon at sinabi kong magsasara na yung library kaya tama na muna yung pag-aaral dahil magiging valedictorian siya. Natatawa ko pagsabi. Tumingin lang siya sa akin at bumalik ito sa pagbabasa sa librong hawak-hawak niya. Ang ginawa ko ay tinawag ko ulit ito, ngunit di niya na ako nilingon. Kung kaya napagdesisyonan ko na hayaan na lamang ito at umalis na lamang. Bigla akong natulala at pakiramdam ko ay parang may yumakap sa akin na halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko.
Nakita ko kasi yung bata na nagbabasa ng libro sa library na nasa kabilang classroom na ito. Ganon pa rin ang ayos niya. May hawak na libro at patuloy na nagbabasa. Noong mga oras na yun ay unti-unting bumalot ang kilabot sa buo kong katawan. Sigurado akong hindi ordinaryong estudyante ang kinausap ko kanina. At nang tingnan ko ang pinto ng classroom, ay doon ko nakita na nakakandado pala ito. Kahit sobrang takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, ay muli kong inihakbang ang aking mga paa at naglakad muli, Sir Joko. At sinabi ko sa sarili ko na imahinasyon lang ang aking nakita. Sinabi ko pa sa sarili ko na sobrang pagod lang ito kung kaya kung ano-ano ang aking nakikita. Binilisan ko na ang aking paglalakad, subalit tuluyan ang nawasak ang aking pangungumbinsi sa sarili nang mapadaan ako sa ikatlong classroom. Naroon na naman ang estudyante at may hawak pa rin itong libro at nagbabasa. At dahil sa takot na nararamdaman ko ay halos natawag ko na ata lahat ng pangalan ng santo. Pinipilit ko na huwag tingnan ang mga classroom, subalit naisip ko na 6 pang classroom ang kailangan kong daanan bago ako makapunta sa gate. At sa bawat classroom na nalalagpasan ko ay nakikita ko pa rin ito, Sir Joko. Nang sa ika-6 na classroom na ako ay sinimulan ko ng tumakbo. Dahil nakita ko nang tumayo yung estudyante at naglalakad na ito papalapit sa bintana habang nakatingin sa akin. Pagdating ko sa ika-7 classroom ay hindi ko na nakita yung estudyante. Medyo nakahinga ako ng maluwag. At kahit hinihingal ay hindi ako huminto sa paglalakad dahil iniisip ko na baka abutan ako nito. Nakaraos ako nang malagpasan ko yung panghuling classroom. Naiiyak na ako dahil sa takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ito kasi yung unang beses na nakakita ako ng multo. Akala ko dati ay ginugood time lamang ako ng mga nakakakwentuhan ko. Pero totoo pala ang mga sinasabi nila. Huminto muna ako ng ilang segundo sa pagtakbo para habulin ang aking hininga. Mga ilang metro na lamang ay malapit na akong makarating sa gate. Pagliko ko sa kaliwa ay mismong gate na. Lalakad lang ako ng konti at makakalabas na ako. Yun ang aking nasa isip. Kung kanina habang tumatakbo ako ay naiiyak na ako, ngayon ay para akong baliw na umiiyak tawa, Sir Joko. Gusto ko nang sumigaw at magmura ng mga sandaling yun. Dahil yung estudyante na nasa library ay nasa harapan ko na mismo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iniisip ko na lamang kung babalik ako sa loob o lalagpasan ko na lamang siya. Nakatingin ito sa akin at maya-maya ay nagsimula na itong maglakad papalapit sa akin. Gusto kong tumakbo at gusto kong sumigaw. Pero para bang ayaw sumunod ng mga paa ko at ayaw bumuka ng mga bibig ko. Ilang hakbang na lamang ang pagitan namin nang maisip ko na bigla na lamang pumikit. Hinintay ko na lamang kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kung mamamatay na ba ako o kung sasapian niya ba ako. Halos 1 minuto rin ako nakapikit at naghihintay kung ano ang mga susunod na mangyari. Maya-maya ay nagdesisyon akong dumilat. At pagdilat ko ay wala na yung estudyante sa aking harapan. At dahil doon ay bigla na lamang akong kumaripas ng takbo papunta sa gate. At sa gate ay naabutan ko si Manong Guard. Tinanong niya ako kung napano ako at bakit ako tumatakbo. Sinagot ko siya na wala naman, sadyang nagmamadali lamang akong lumabas.
Pero sa isip ko ay grabe na yung takot na nararamdaman ko, Sir Joko. Sabay pabirong sinabi ng guard sa akin na akala niya daw ay nagpakita na naman yung estudyanteng multo sa library.